Eto, galit na galit si Ma'am TPL3. Ano sabi dito? Kasi nga, 'di ba? Alam naman natin na pumunta ng Malaysia. Tama ba? Doon para sa Asian event, no? Ngayon, parang ang daming kumakalat na balita na kung saan temporary nga daw bakit daw nawawala si PBBM temporarily, mga ganun-ganon, no? Mga kung ano-anong mga kalokohan. Ngayon, ito sabi dito ni TPL3, isa rin to, no? Follow nyo si TPL3. Isa kaibigan natin to, kaibigan namin to nila Boss Mark. Ang sabi dito, wait lang, sandali, bakit nagwawala na naman ngayon ang mga DD shits na hindi, ay bawal yun. Sabi dito, wait lang, sandali, bakit nagwawala na naman ngayon ang mga DDS na hindi lang nakasama si PBBM sa isang group pic ng ASEAN leaders sa kadahilanan na isang extended bilateral meeting pa siya. Wait, parang may medyo mali. Isang group ng ASEAN sa kadahilanan na nasa isang extended bilateral meeting pa siya with UN Secretary General Antonio Gutierrez. May kausap pa si Presidente Alam nga namang umalis siya agad para magpa-picture lang. At alam nyo naman na hindi naman bastos ang Presidente natin ngayon. 'Di ba? So anong issue doon? Medyo nagalit siya. Si Digong nga dati. Ayan So, di ba, alam niyo rin naman yun no? Si Digong nga dati sa circa nung November 2018, skip entire Asian meeting dahil nagpa-power nap lang. Naalala niyo ba yun? Natulog Tinulugan. No, tinulugan lang yung isang buong Asian meeting. No? Ngayon, samantalang ngayon, no, ang ating mahal na Pangulo, siya ang natin ngayon, no, ng ASEAN. Ganyan talaga mga naratibo ng mga DDS ngayon, no? Which is, kagaya lagi ko talagang sasabihin, tayo, yung mga nakaka-appreciate kay PBBM, no, dapat proud kayo no? Kasi ngayon, very obvious na maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. And I feel pity dun sa mga kaanuhan natin, no? Kabardagulan natin. Kasi madami naman na talaga nagagawa, no? Ang ating mahal na Pangulo. Pero unfortunately, kahit nandyan na sa harap-harapan sa inyo, dahil bulag na kayo ng galit nyo or bulag kayo ng sulsul ng iba, hindi nyo makita, no? Ang dami, from agriculture, tapos yung pag-aayos ng korupsyon, no? Pagkakalampag ng mga yan nga ng mga korupsyon, no? Tapos yung kada labas ni PBBM, ginagawa nyo ng issue, ang target niya lagi dyan, no? Paglalabas yan, at least makakuha ng $250 million. Yan yung mga targetan yan. Tapos kada lahat ng mga proyekto niya, pinupulaan nyo, yung bigas na 20 pesos. Dati, hinahanap nyo ng hinahanap. Nung nandyan na, ayan, pagkaing baboy daw. No? Talagang, there are people that you cannot please, no? Pero, sana, no, pagkalooban sila ng puso para matuto silang makita, no, yung mga proyekto na nandyan Nandyan na. No, kasi hodang idamay lahat. Pati yung Vice President, ito nga ating mahal na First Lady. No, kasi ginawan ng kung ano-anong kwento. Kaya ako nakikisimpatya ako sa frustrations din ni TPL3, si Ma'am Maureen, no? Dahil, the political bandera. So, kahit, yung frustrations niya, no? Kahit ilang beses naming ipakita, ilang beses naming ibulatlat, no? O ibuyangyang yung mga proyekto ng ating mahal na Pangulo. Talagang hindi ma-penetrate, no? Meron naman yung mga yung masasakyan mo ng mga kritiko, pero ganun pa rin No? Biruin mo pati yan, no?
Hindi lang nagpa-picture. Ginawa na ng issue. Yun naman pala yung totoong nangyari. Ano yung totoong nangyari? May kausap pa yung mahal na Pangulo. No? Extended bilateral meeting pa siya with UN Secretary General Antonio Gutierrez. 'Di ba? Posibleng nagko-close pa sila ng kasunduan diyan. Oh. 'Di ba? Paano sisweldohan si Sara ng gobyerno para magpa-photo picture taking lang? Ayun. Sabi mo. Hindi, sa totoo lang, medyo talaga very frustrating kasi yan din naman ng ginagawa nila dati, no? Actually, nung una, ganun pa man kahit nung sila pa'y nakapwesto, talagang attack mode sila. Hindi pwedeng depensa lang sila. Malakas talaga sila ding umatake. At ganyan yung ginagawa nila, no? Yung troll farm ng mga Duterte, no, na maraming nagpapatunay, kaliwat kanan yung pambabash, kaliwat kanan yung mga komentong mga pampulpul. And take note guys, ngayon yung mga artista activated na. No? Activated sila, hindi ko alam kung bakit. Pero sino ba mga nakita ko nagsalita? Si Dennis Trillo, medyo nagsasalita. Si Vice Ganda, very open. Si Bayani Agbayani. Ayan, di ko mag-get si Bayani Agbayani. Bayani ka pa naman. No? Kung ano-ano na yung mga bintang sa ating mahal na Pangulo na kesyo nagnakaw na daw yung buong pamilya. 'Di ba? Si Dennis Padilla. Oh, kapatid ni ni Robin Hood Padilla. Tingnan niyo naman. Excuse. Alam nyo sana pag try nyong buksan yung mata nyo, yung mga I'm speaking with those who are on the other side. Kung try nyong buksan yung mata nyo, tapos silipin nyo ng isang beses yung gawa ng ating mahal na Pangulo, I'm sure mai-intrigue kayo eh. Papasok yung curiosity nyo na maganda tong ginawa ng mahal na Pangulo pinakamalaking solar facility sa Asia andito sa Pilipinas pinakamalaking server ngayon para lumakas ang ating internet, no? Yung digital natin, digital infra lalakas na. Nako ambulansya para sa mga LGU. Doble-doble bilang ng bumbero. 150 plus na facilities para sa agriculture produce. 'Di ba? Tapos Duterte pa rin. Okay na Okay naman Okay, sige, we give it to you. Trip nyo si Digong. Okay na. Wala namang problema Pero silipin nyo rin naman yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon. 'Di ba? Kada biyahe, nag-uuwi yan, no? Minimum $250. $250 million. Yan yung lagi yung target, no? Hindi yan sarap-sarap lang doon, no? Tapos pupunta ng bundok, magtatanim ng pa isa-isang puno. Hindi ganun. Learn to appreciate. Alam nyo talaga, sa totoo lang, yung wala ka lang gagawin, stay put ka lang, bilang isang mamamayan, magtrabaho ka, siguraduhin mong hindi ka aasikasuhin ng Pangulo, hindi ka mangungulit, enough na yan Malaking tulong na yan sa ating gobyerno, no? Hindi ka gagawa ng hindi bawal sa batas, matutulungan mo na yung justice system natin. Hindi ka na magiging isa sa pipila. Pagka may trabaho ka, matutulungan mo yung bansa natin sa pamamagitan ng pagbigay ng tax. Hindi ka makikiisa sa rally,
okay lang yan. Mababawasan yung bilang ng mga pulis na kailangan mag-maintain nung rallying gagawin. Tigilan nyo kami dyan sa rally na yan. Ha? Tumigil kayo, magsitigil kayo. Rally na ganyan. No? Nakakasama lang yan. Yung visual niyan, globally, nakakasira sa bansa natin. Hindi maganda. No? Tapos rally. Magsusunog ng ganto. Oh, nabubuwisit ako kasi yung impression nung rally hanggang ngayon, pinapaliwanag ko pa kanina, tinanong ako eh. Tinanong ako kung bakit nagwawala daw yung mga tao sa Pilipinas. Sabi ko, kailan? May rally bang bago? Sabi, eto, pinakita. Yun pala yung rally sa Mindiola. Paano gagawin natin doon?